Trauma sa pamilya. Nakakatuwa kasi minsan talagang dumarating yan but it's okay as long as you know how to take care of yourself. So I have this written post today all about trauma sa pamilya. It's funny, di ba? Here are some health tips in English and in Tagalog about that matter. Okay, in English, it's important to prioritize your well-being. Here are some positive steps you can take to help yourself. Number 1, acknowledge your feelings. It's okay to feel hurt and overwhelmed. Recognizing your emotion is the first step toward healing. Number 2, set boundaries. If interaction with your family are causing you pain, it's okay to take a step back. Setting boundaries can help protect your mental health. Number 3, seek support. Talk to a friend, a therapist, or a support group. Sharing your feelings with someone who understands can be very healing. Number 4, practice self-care. Engage in activities that make you feel good, whether it's reading, exercising, or spending time in nature. Number 5, focus on positivity. Focus on positivity. Surround yourself with positive influences, whether it's uplifting music, books, or people who support you. And number 6, reflect on your strengths. Write down things you like about yourself or achievements you're proud of. This can help shift your focus from negative thoughts. Ito naman po sa Tagalog. Kilalanin ang iyong nararamdaman. Ang lalim, ano? Ayos lang na makaramdam ka ng sakit at labis na pagkabahala. Ang pagkilala sa iyong emosyon ay unang hakbang patungo sa paggaling. Number 2, magtakda ng hangganan. Kung ang pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya ay nagdudulot sa iyo ng sakit, ayos lang na lumayo for the meantime. Ang pagtatakda ng hangganan ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong kalusugan sa isip. Number 3, humingi ng suporta. Makipag-usap sa mga kaibigang therapist o grupo ng suporta ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman sa isang taong nakakaintindi ay maaring maging nakapagpapagaling para sa iyo. Mag-practice ng pag-aalaga sa sarili. Kumilos sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Maaring ito ay pagbabasa, pag-ehersyo, o pag-google ng oras sa kalikasan. Number 5, mag-focus sa positibong palibutan ang iyong sarili ng mga positibong impluensya. Maging ito man ay nakaka-inspired na musika, libro o mga tao na sumusuporta sa iyo. Number 6, isalaysay ang iyong lakas. Isulat ang mga bagay na gusto mo sa iyong sarili o mga tagumpay na ipinagmamalaki mo. Makakatulong ito upang ilipat ang iyong focus mula sa negatibong mga iniisip. Remember, it's okay to prioritize your mental health. You deserve to feel good about yourself. Take a small step and be gentle with yourself as you navigate through this matter.